Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Tinapat ko yung mukha ni Inday Sara at ni Lisa Tanas kasi si Inday Sara daw hindi cute. Tayo mga kritiko ay hindi cute, sila ay cute. 'Di ba? So yung butod ngayon ni Lisa Tanas ay napunta na sa mukha niya. Ay, nako. So dalawang kamukha na daw ni Janicia, sabi ni Rome J. You know, yung mga umuso na baliktaran ngayon na bumabaliktad yan. Kaya ikaw, ikaw wag ka magpapagawa, you know? Kasi kung gusto niyo magparetoke, siguraduhin niyo lang na tuloy-tuloy ang pagnanakaw niyo sa kaban ng bayan. Kasi pag this is my piece of advice. And this is my opinion in terms of cosmetics. Alright? It's cosmetic surgery or whatever. This is just me. Alright? May kanya-kanya naman tayo. Para sa akin, kung kailangan mo magpa-enhance ng a little bit, you just do it. Let's say medyo ng konti, dafalong ng konti, at if you want to look good, magpatukod ka ng konti. But mine is so natural. Diba? Very cute! Kamukha daw ni Mahal, sabi ni Rowena SJ. Yeah, ako lagi ako napagbibintangan na retokada yung ilong ko, di ba? Pero compliment yun para sa akin. Ever since, nung ako ay high school, elementary, wala pa namang uso ngayon ng mga tuslo. Ngayon, putangin na, pupunta ka lang sa clinic, tangos na ilong mo, di ba? Pero choice nyo yan. Wala naman tayong problema dyan, mga dodong, mga inday. Pero si Lisa Tanas, nagpatusok ng formalin, kaya na magaang-gaga. Ang pinakamasakit sa atin, pera nyo. Pera ng bayan ang ginastos niya sa pagpatusok. Filler yan na sobrahan ang gaga. Na insecure ang tawag siya. Because if you feel like you're beautiful inside and out, di ba? Or in and out. Like, parang gusto ko ng in and out ngayon. At sabi nga, like ko sinasabi, beauty is not physical. It's not only physical. But it comes from within. Totoo yan. Hindi lahat tayo binibigyan ng parehong matangos ang ilong, pango, tagilid na ilong. Pero once you do good sa kapwa mo, kapag gumagawa ka ng kabutihan, hindi ka nangingidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Hindi ka nang smuggle katulad ni Lisa Tanas. Hindi ka gumugurgur ng PSG. Hindi ka nag-a-appoint ng incheck. Galit ka kunwari sa incheck pero nag-a-appoint ka ng incheck katulad ni Michael Ma. Papangit ka talaga. Diba? So kahit ikaw ang mukha mo ay just an ordinary girl like me, kapag hindi ka nag-filled in the blanks sa national budget para nakawin mo ang pera ng Pilipino, maganda ka pa rin sa paningin ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo. Because beauty is not only physical, it comes from here. Pero si Lisa Tanas, 'di ba, beyond kafangit-fangitan ang definisyon
ng kanyang pagmumuka. Karma, sabi ni ang gaba dili gyud magsaba. Sabi Helen, Helen Federico, tama ka. Okay? Ngayon, hindi siya sinapak ni Bangag, definitely. Kasi ang tanong ko sa inyo, sinapak ba siya ni Bangag or what? Alam natin, nagsasapakan yung mga jutang genimis na mga yan. Pero sa case ni Lisa Tanas, hopeless case. Kahit natuslukin yan ng karayom, dapat natuslukin every minute, beyond repair, sabi ni Coffee P. That's true. Hindi na yan marirepair. Okay, ang pinakamaganda niyan, palitan niya yung mukha niya. Tanggalin niya, bakbakin ng ganyan, nagpapalit ng 16 anyos na mukha. Alam nyo, kaya ituloy nyo yung pangbubuska sa gagang yan, sa kidnapper na yan, kasi effective. Ibig sabihin, nagririnig niya tayo, lalo na yung bunganga ko, butod mudlo, kaya nga ipapagurgur ako, kaya ka nagar ng assassin sa mga yan eh. Parang nag-feeler, sabi ni Ben Wang. Excuse me, Wang. Yes, tama ka. Yun nga, nasobrahan. Ako, you know, may mga nakikita kasi ako sa YouTube na mga na-over, kumbaga na dislodge. Diba? Yung pag-inject, nagkamali ng injection site or tawag dito, or nasobrahan o na-overdose, or baka naman nung siya ay tinuslok ng formalin, ay katutuslok lang like few hours ago. Kasi kailangan mo yan, ipahinga mo yung pagmumukha mo. Although, never ko na ranasan yung magpatuslok ng pampabeauty. I mean, yung tawag dyan, yung mga injection site. Ang ginawa ko lang sa alindog ko na di ba, kinuwento ko sa inyo, nagpa-Morpheus 8 ako. But that's not, hindi yun hindi yun na, yung parang iba-bulge yung pagmumukha mo. Para lang yun, kuminis yung alindog ko. Kaya lang, hindi ko siya nagustuhan. Dahil nagkaroon ako ng allergic reaction, nagkaroon ako ng pigmentation. So, I chose right now, okay, bibigyan ko yun ng beauty tips. Alright? Very mura na beauty tips. And I think it's effective. Although ang dami kong mga ginagamit kasi kaibigan mo or minsan pumunta ka sa Sephora kung ano mga dinadampot mo, gagamitin ko lang siya ngayong araw tapos makalimutan ko na naman. Tapos actually yung product ni Cathy is maganda also eh. Ginamit ko, wala na, ubos na. So, halo-halo and everything. But ito ang beauty tips. Gusto mo nang exfoliate or yung smooth yung skin mo, napakadali lang. Umakyat ka sa puno ng nyog. Kumuha ka ng coconut, okay? Kaskasin mo, pigain mo, gumawa ka ng coconut organic oil. Then lagyan mo ng manok kahani, although medyo mahal yung manok kahani. Ayan, Lisa, pero hindi ito effective kay Lisa Tanas kasi beyond repair nga yung pagmumukha niya. So, lagyan mo a little bit of organic oil or coconut oil, darling, mula sa kabukiran, then manuka honey or whatever honey, lagyan mo sa face lock mo. Pwede mo yun i-overnight o ibabad mo. Actually, dapat consistent ka lang, Ako, magaling lang ako mag-advise. Okay. Di ba, Remy? Magaling ako mag-advise, pero nakakatamad yan, sa totoo lang. Lagyan mo ng ganyan. Pero effective talaga. Pero ako, hindi naman ako balidosa na dapat everyday. Ay, sinasabihan nga ako ng mga friends ko, ate, mag-skincare ka na. Sabi ko, ayoko. Magkasama ka nagta-travel. Kinukulit ako naman. Sila naka-skincare. Ito, binigay nga sa akin to ni Remy. May mga guasya, may mga ganun-ganon. Ate, mag-skincare ka na. Sabi ko, ayoko. Kakapin na lang ako. Anyway, so maganda yon yung honey. Manuka honey, particularly manuka honey kasi maganda talaga sa skin. Pero kailangan yung gawing regular para hindi kayo magkamukha ni Lisa Tanas. Pero yun nga, effort talaga yun mga darling. Pero it's up to you, di ba? So holy water ang kailangan ni Lisa Tanas. No, palangga. Pag binigyan mo, Evangelina Carandang, pag binigyan mo ng holy water, pag nilagyan mo ang holy water, ang mukha ni Lisa Tanas, matutunaw, magkakaroon ng mga sungay. Kasi demonya yan. Alright? So, yun. So, ayon sa ating, ayon sa ating source,
nagpatusok si Lisa Tanas ng formalin para magmukha siyang matigas na bangkay. Yan, sabi ni Ami, masusunog daw. Allergies, yun na lang ang word natin, formalin, di ba? Meryl Fukahuri. Now, what's our topic actually? Okay? Our topic is madami. Dahil kagabi, di tayo nag-vlog, Kate. Dahil, you know, may moment in time tayo na we just wanna have fun. Alright? So ngayon, mga hitad, okay, recently, kahapon, ay, tignan natin, ha? Andali. Okay. Bumagsak, unahin natin to. Ito yung mga cover-up ng mga demonyong bangag, damage control. So, lahat ng ginagawa ngayon sa presidential communications is damage control. Lahat, damage control sa kanilang mga dinamage. Kinabukasan, kabuhayan ninyong mamamayan. So, pansinin natin, kaya kahapon natin tinamad ako mag-vlog actually, kasi parang, you know, paulit-ulit na lang yung ginagawa ng Presidential Communications Office dahil mayroon silang bagong attack dog dyan. Di ba, alam nyo naman na instead na as a Malacanang press officer o spokesperson, dapat nga ang ibinibigay mo, sabi ni Troll Baser, si Claire Casa mukhang lukaret. Oo nga, mukhang may saltik. Okay? Mukhang may saltik ang hangag. So yun, paulit-ulit natin sinasabi na ang trabaho ng Presidential Communications, the whole team, ay ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung mga achievements ng kanilang amo na si Lisa Tanas at si Bangag. So ito ay sinasabi sa taong bayan kung ano yung mga plano na mga mabuti ng gobyerno ni Bangag para sa inyo. Kaya nga kagabi, sabi ko, putangin na ganun pa rin sasabihin ko, bukas na lang ako mag-vlog. Alright, attack Duterte. Okay? Nung sinabi ni Inday na kalayaan, karapatan ng taong bayan na magbigay ng kanilang sentimiento, na ipakita ang kanilang galit sa gobyernong Bangag. Tapos ang sabi ng mga aning-aning sa presidential communications, that's inciting daw or ini-encourage. Okay? Ini-encourage ni Inday Sara na ang taong bayan ay magalit. Mga hangal. Ikaw, Claire Castro, na mahilig mag-clickbait para kumita ka sa YouTube mo. Gaga ka. Yung pagiging abogado mo, sa ka ba nag-aral? Sa mataas na paaralan mababang paaralan ng Burak o ng Kanal? Diba? Ngayon, mga hitad, teka lang. Okay, may intermission tayo, mga palangga. Ang sinasabi, nag-incite daw si Inday ng inciting to, you know, magalit. Whatever inciting sinasabi nila. Mga hangal. Hindi na kailangan magsalita ni Sara Duterte, ni palangga natin, ni Vice President Inday Sara, actually, na i-express, actually, at karapatan yan ng kahit sino, okay, na i-express mo yung sentimiento mo dahil nasa batas yan, gaga. Hindi ba magagalit ang taong bayan sa kasalukuyan ngayon na mga pangyayaring kinikidnap ang mga bata? Like yung sa kidnapping ng estudyante from the British School of Manila. You have to speak up. British School of Manila, at you know, napakasinungaling ng gobyerno ni Bangag. Una, nagpalabas sila February 26, sinasabi nila na nagkaroon ng hot pursuit operation, na inahabol itong mga kidnappers na ito, at nung nakita nila, na sense na nila na ang bata na actually you know what? Actually talagang nagsusuntukan yung kanilang mga kasinungalingan. Hindi na nakita doon nila yung bata sa gitna ng kalsada, doon sa Parañaque. Kaya minabuti nilang iligtas ang batang 14 years old from the British School of Manila noong February 25 na hindi nga nila maipaliwanag kung
morning, noon, or evening, or in the middle of the night, nagkaroon ng hot pursuit operation. Kasi nga, kasinungalingan, mga kababayan. Tapos pinagbintangan nila, according to the reports, na ang mga magulang daw ng bata ay sangkot sa pogo. Pero kasi wala na tayong pwedeng paniwalaan sa bangag na administrasyon na ito dahil sinungaling nga, walang naganap na hot pursuit noong February 25 doon sa batang 14 years old na pinutol nila yung pinky, di ba? Dahil hindi totoo na ang police o ang anti-kidnapping group, ang gobyerno, ang nag-rescue doon sa bata. Dahil February 23 pa nga lang, nagbigay na ang pamilya ng $20 million doon sa mga kidnappers based on the source na nagbigay sa atin ng information. Kaya sinungaling talaga. Pero ang punto de vista, dahil bakit sinasabi kong damage control itong mga nagaganap ngayon na ginagawa ng mga Jotang Ginimes? Mga kababayan, okay, rampant ang pangingidnap sa ating bayan. Ang presidente ninyo, at saka particularly dito sa issue na ito ng batang inutudan ang pinky. Okay? Bakit ang presidente ninyong ang presidente ninyong Addictus Benedictus ay ni isang statement walang ibinigay, sa halip abala siya sa pangangampanya niya sa mga buraot niyang mga senatoriables na mga kawatan na ang karamihan sa kanila mga mambubudol, di ba? Abala yung hinayupak na presidenteng ito. Hindi niya trabaho ang mga kampanya. Ang trabaho ng presidente is secure niya ang seguridad ng mamamayang Pilipino, alagaan niya ang ating imahe sa mata ng mga international spectators na kung saan, kung safe ba ang ating bayan. Ngayon, inutod yung dali. Nakita nyo, I mean, tinakpan ko lang yung video kasi we were not, hindi tayo allowed na ipakita yung actual video dahil tatanggalin din naman ng platform yon. Dahil, violence. So, so ngayon, ito yung damage control ni Bangag. Nagbibingi-bingihan ang buwaka ng ina, nagpipipipihan, kunyari, okay lang ang Pilipinas, para maiwasan niya yung yung tinatawag na public scrutiny o yung paghihimay-himay, pagbabantay, pag-scrutinize sa kanyang mga kasinungalingan. Di ba? Katulad nga dito sa kidnapping na ito. Bilang isang presidente o leader ka, magsasalita ka. Bakit hindi siya nagsalita? Palangga, hindi siya nagsalita kasi baka sila mismo ang nagpakidnap at sila mismo ang nakinabang sa $20 million. Kasi alam naman natin na weak, Bangag, Addictus, walang political will ang hinayupak na Bangag na ito dahil nga hindi naman siya nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi niya alam magpatakbo. Kung yung script niya nga, nagingiwi siya, nagbibingi, hindi niya masabi, nagbulol lagi. Dahil hindi naman niya sinasabuhay o iniisip yun mga kababayan, hindi niya sinasabuhay, iniisip yung pangyayari sa ating bayan. Bilang isang leader ka, magsasalita ka na, kayong mga kidnappers kayo, bilang na ang araw ninyo. Diba? Yan yung sinabi niya noon na sa mga smugglers nung I think a year or 2 years ago ba niya 2023 pa yata niya sinabi yun na yung mga smugglers o mga hoarders ay bilang na yung araw. Bakit hindi siya magsalta ngayon? Kayo mga kidnappers kayo, bilang na ang araw ninyo. Ibig sabihin mga palangga, maaring sila ang nangidnap kasi binrush off this napakalaking issue nito. Pinutulan ang daliri ang bata. Then ang sabi ni John Vic Remulla, ang secretary ng DILG, ay healthy ang bata at nakakasmile pa. Kasi they want to damage control to cover up na, yung bata okay lang, happy lang. Kaya nga mga kababayan, ang presidente ninyo ay gago. Walang political will, gustong pagtakpan lahat, ayaw niyang i-focus yung problema ng bayan sa halip yang kanyang kandidatura ng kanyang mga senatoriables para manalo sila. Well, definitely magdadaya yan sa election para isakatuparan nila yung pag-impeach
sa isang vice president na binoto ng 32 million Filipinos, na binigyan ng mandato ng 32 million Filipinos, yan ang focus niya. Tanggalin ang mga Duterte or sirain ang mga Duterte, sirain ang mga kritiko para sila ay mag-stick sa power. They don't care about you. Ha? Kaya nakikidnap ang inyong mga kabataan, ang inyong mga anak. Wala siyang, pag may problema ka sa pamilya mo, you have to think the immediate solution. Paano ba natin susolusyonan ang problemang ito? Kung ikaw, ang mga anak mo ay binuli sa eskwelahan, di ba? Gagawa ka ng paraan kung paano mo masweto ang nambuli o paano mo maipaabot sa authority na yung anak mo binuli, you have to do something or else I'll do something. Ako ang maglalagay ng batas sa kamay ko at gugurgurin ko yung lahat ng mga yan kung hindi nyo gagawin ang inyong trabaho. Pero dahil nga bangag ang presidente ninyo at ang inaatupag nila ay magkaso against us. Recently, si Tory nagsabi, nag-file na naman ng case against kay Pangulong Duterte dun sa joke ni Pangulong Duterte na, para manalo kayo, patayin na lang kaya natin ang mga 15 senators, kay marami man sila. Ganyan-ganyan. Kaso lang kawawa naman. So, nag-file sila ng case against kay Pangulong Duterte itong si Tory dahil utos siya ni Lisa Tanas. Pero nung sinabi ni Pangulong Duterte na may ginorgor siya, sinabi ni Pangulong Duterte, may ginorgor man ako, patay naman niya. Di ba, ganon si Pangulong Duterte, di ba? May nilaglag ako sa ganito, sa ganyan. Yun ang maliwanag na kung totoo ang sinabi ni Pangulong Duterte, yun ang maliwanag na may nakumit siyang crime na gumorgor siya. Kaso, wala nga mag-file ng case sa kanya dun sa mga statement na, dito sa mga bangag na ito, dahil alam nila na wala silang makukuhang ebidensya. Pero dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag, dahil apektado na sila, dahil si Bangag, kahit saan siya pumunta ng sorte, kakaway-kaway, gago, kaway-kaway, ganyan-ganyan, wala namang kumakaway sa kanya. Compared to Inday Sara, PRRD, the Duterte family, makikita mo talaga na genuine yung feelings ng mga tao na ginayakap si Inday. Yun yung wala sila. Dahil si Bangag, di ba, hindi naman talaga people person yan. Yan ang lingid sa kaalaman natin nung ako ay sumusuporta pa sa mga buwakan ng ina. Pinlano pala talaga nila na maghiganti sa taong bayan, nakawin ang pera ninyo, ibenta ang mga gold reserves na hindi na ipinaliwanag sa taong bayan. Di ba? Tinanong niya doon kay Lucaret Castro, di ba? Kung ano ba ang status or data or bilang ng ating mga gold reserve. Hindi niya masagot. Ay sige, kung ang sagot niya yata doon, parang ganito, ay titignan natin yan. Pero kung gusto niyong hingiin, titignan natin yan at ibigay namin sa iyo. Ang bobo nitong kanilang Lucaret spokesperson. At yung gold reserve na, mabalik ako sa gold reserve na yan, lahat ng mga ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag, lahat ito paghihiganti. Kaya nga sa susunod, ito halo-halo na tong natin, very impromptu tong vlog natin. Sa susunod na pag si Inday Sara na ang presidente, dapat i-audit na yan kung talagang nandiyan pa ang mga gold natin. It's the same thing here with Trump. I think a week or 2 weeks from now, I'm not sure sa kanilang timeline, na magla-live si Elon Musk, 'di ba? Na isa sa appointee ni Trump, natitignan nila yung gold reserve ng Amerika kung talaga bang nandoon pa yung mga gold namin dito sa US, 'di ba? Kasi I think the last time yun na chinek kung intact yung mga gold is I think in 2017. Parang 3 times lang yata since 1930s ba, 40s, 30s I think. Okay? Na-check yung yung gold reserve ng Amerika. So sa atin, dapat sinong susunod na let's say for sure si Inday Sara na yung magiging next president. Dahil siya naman ang successor ni Bangag. Kapag nasobran si Bangag, pareho din siya ng formalin, pag tumiskog na sila, si Inday Sara na yung mamumuno dyan. So dapat yan ay imbestigan na kung nandiyan pa ba talaga yung iba pang gold na natira, maliban doon sa binenta nila, saan napunta ang pera. So yun yung mga ganon, na tayo mga ordinaryong tao na wala tayong access, wala tayong kakayahan
para i-check yan, panagutin yan. Ang may mga kakayahan yan, dapat yung mga matitinong, mga political leaders natin. Pero wala nang gumagawa dahil magkakasabwat sila. Di ba? Balikan ko lang, I think naputol ako doon kanina, doon sa bridge, okay? Na dapat nilang managot dahil 1 billion, ano yon, yung 1.2 billion ang ginastos doon. Okay, tignan natin. Okay? Mga hitad. Yung Santa Maria Bridge na yon, na kung saan bumagsak the other day. Bumagsak yon at sinasabi, mga kababayan, iyon ay isinisi na naman kay Pangulong Duterte ng mga nagpapakalat ng fake news ng mga trolls ni Lisa Tanas na yan daw ay panahon ni Duterte. Mga bobo talaga. Dahil, sinimulan yung proyekto na yan, yung bridge na yan, nung panahon pa ni Noynoy in 2014. Sa halagang 1.2 billion na budget for that, for that project. So natapos sa panahon ni Bangag. Actually, hindi mo pwedeng sisihin si Noynoy. Una na, patay na yon. Okay? Nagbayad na yon sa mga kasalanan niya. Di ba? Hindi mo pwedeng sisihin si Pangulong Duterte. Dahil kung matino ka, kung ikaw ay leader, dahil panahon mo na you have to ensure, you have to make sure na ito bang mga project na ito ay nasa tama bang alignment? Ang mga bakal, yung mga materialis ba, pulido ba ito? Na i-check ba ito? Dahil hindi ko pwedeng sisihin yung nakaraan dahil ang risgo, ano ba yan? Sa Tagalog. Yung pananagutan, di ba? Yung accountability, I think that's the right word. Ang risgo o pananagutan ay nasa iyo bilang isang leader. Pero dahil nga gusto nilang pagtakpan yung kanilang mga kabulukan, ay panahon ni Duterte yung tragis na yan, na bumagsak na na bumagsak na tulay na yan. May 6 katao na nasaktan. Tapos yung governor nila doon, mga kababayan, kung di ba naman hangad, sinisisi yung mga drivers daw dahil daan sila ng daan doon. Mabigat daw yung mga bato na dala nila. Okay? Pero hindi siya sure. Kasi ang sabi ng gobernador nila, overweight daw yung mga truck na pabalik-balik, sabi niya siguro, ito yung term ng gobernador na, hindi ko nakuha yung pangalan, na doon sa kanyang interview na sinisisi na yung mga drivers na dumadaan. Yan, siguro kasi dumadaan sila ng gabi, kaya siguro, hindi siya sure, hindi factual. Katang-isip niya lang or opinion niya lang na ay siguro kaya bumagsak yan, dahil ang bato ang bibigat. Palpak yan, bago ka magsalita as governor, sinigurado mo ba na yung mga nasaktan na nga sila, sinisi mo pa, kundi ka ba naman bugo? Di ba? Sinisisi itong mga drivers na may mga bato daw kasi mabibigat. Pang-adik yan na mga reasoning. Then, sisisihin mo si Duterte dahil 2018. 2018 daw, panahon pa ni Duterte. Pero ang mga hangag, ang mga budol, mga palangga, ayaw nila sabihin na panahon ni Noynoy sinimulan ang proyekto na yon. Walang kasalanan si Noynoy, ang naging kasalanan lang ni Noynoy dyan, at not Noynoy mismo, and the Duterte administration, kung may nagnakaw doon sa kanyang mga tao, definitely meron yan. At doon sa panahon ni Pangulong Duterte, kung may nag-kickback na mga engineers, contractors, and everything, which is rampant nga sa atin yan. Pero yung sisisihin mo ang Duterte administration dahil sa pagbagsak ng tulay na kayo ang nagtapos, pang-adik yan. Baka ng ina nyo. Ang ina nyo tusukan mo kayo ng formalin katulad ni Lisa Tanas. Di ba? So ngayon, kaya ang ginagawa ng mga bangag dyan sa presidential communications, mga kababayan, puro vloggers ang kanilang tinatarget. Recently, sabi ni Lucaret Castro na talagang inaatasan siya ng presidente na ayun, parang gusto daw nilang paigtingin ang batas dito sa, tama ba, mag-comment kayo dyan ng gusto nyo Sabi ni Trollbuster, si Ochoa nagnakaw panahon ni Noynoy. Inggit si Llamas, sabi ni Trollbuster. Ngayon, okay, ang sinasabi nila ngayon dyan sa presidential communication, wala namang iba Duterte, vloggers, panagutin sa mga fake news. Ang buha ka ng ina mo, Lucaret. Pumunta ka lang sa account ni Lisa Tanas at ni Bangag.
kung gusto mong magkaroon ng batas at bitayin o gurgurin ang mga pasimuno ng mga trolls, si Lisa Tanas at si Marcos Jr. mismo ang unang mabibitay. Dahil nga noong 2022, if you talk about jokingly, dahil sabi ninyo, dahil ayaw nyong i-take na nagjo-joke lang ang Pangulong Duterte na gurgurin niya, na sana gurgurin na lang yung 15 para yun, no? Makapasok yung kanyang mga kandidato, di ba? That was joke, tapos binailan nila ng kaso. Si Marcos Jr. nag-deliver ng kanyang pananalita noong 2022 na hindi sila pinapansin ng media, kaya nag-hire sila ng trolls. Coming yan sa bunganga ni Marcos Jr. During that time, you know, syempre kakampi ko pa sila, I just brush it off, di ba? Pero alam ko yung si Emerald Bukangkang, talagang yan, kausap ko yung mga hayop na yan na nagbibigay ng mga link, leads at kung ano-ano pa. Pero never ako nagpasakop sa mga hayop na yan o para diktahan ako kung ano ang gusto kong isulat o sabihin dito sa ating vlog. Okay? Ngayon, mabalik tayo dito sa trolls na talagang papanagutin daw, kailangan paigtingin, amendahan ang batas patungkol dyan sa freedom of speech, mga kaputahan ng mga buwaka ng itong lokaret na ito. Gaga ka kung merong mabibita yung amo mo. At by the way, nakakatawa ka at nakakaawa ka, Locaret Castro. Dapat yan yung pangalan niya. Why? Recently pinakinggan ko yung kanyang interview patungkol nga doon sa binabanggit na kay Inday Sara na parang nakakalungkot daw ng isang vice president na tulad ni Inday Sara ay nagsasabi pa sa mga tao na dapat magalit ang tao sa gobyerno. Hindi kasi yan na eksaktong content. Ang sinabi ni Inday Sara na karapatan ng taong bayan, it's your freedom to express kung meron kayong galit, hinanakit, o hindi magandang pananaw o nakikita nyo laban sa mga bangag. Tapos ngayon, ang sinasabi dito ni Locaret Castro, mga kababayan, kasi tinanong siya ng reporter na parang, yan ba ang direktiba sa'yo ni President Bangag Marcos? Sabi niya, sabi niya, yun ang sinasabi sa akin ng PCSO. Di ba PCS? PCO. PCO, Presidential Communications. Sabi niya, yun ang sinasabi sa akin ng PCO, sabi ng PCO. Ibig sabihin, itong si Locaret Castro, hindi niya nakakausap ng direkta si Bangag Jr. Ang kumakausap dyan, si Emerald Bukangkang, na parang tatanggalin na rin yata yan parang gusto niya daw tanggalin si Emerald Bukangkang, but I have to verify, no? Kasi may na-receive akong information patungkol dyan kay Bukangkang. But anyway, mag-stick tayo doon kay Locaret Castro. Ibig sabihin, ikaw, Locaret, gaga ka. Dakdak ka ng dakdak. Tingnan mo, puro kasmalian, puro kasinungalingan lahat. Kayo ang fake news spreader. Hindi mo nga nakakausap directly si Bangag. Kasi walang tiwala sa'yo dahil buang ka. Ang role mo lang ay mag-attack, magdakdak ng walang sense. Imagine mo, spokesperson ka. You talk, kumbaga, bawat buka ng bunganga mo magre-represent sa presidente. Pero hindi mo nakakausap directly. So, yung sinasabi sa'yo ni Bukangkang o sino man dyan, ni Bulldog, ni Honey Rose, na ito sabihin mo, ganito, ganyan. Maaring mga katang isip na lang nila yan. Kaya dahil hindi mo nakakausap ang presidente, nagpapakitang gilas ka na nagbumukha ka ng tanga. Imagine mo, recently, di ba? Ang sinasabi niya na dapat, ano yung sinasabi niya doon na dapat daw sumulat ba or mag-request itong mga senators kay Marcos Jr. para sa impeachment, para madaliin ang impeachment ni Inday Sara. Ano kayo dyan? Mag-comment kayo dyan. Mga kababayan, lumabas talaga ang pagkaboba. Okay? Ano sabi niya? Teka, ano sabi dito? Comment kayo dyan para masaya. Okay? Alright. Girlfriend yan ni Trililing, sabi ni Sisa Salito. Okay, tiyan ko lang to. Mayroon akong ano dito, ha? Mayroon tayong sinulat dito ng bonggang-bongga. Hi, Nancy Trinidad na nagmamaganda. I love you. Magkita tayo muli. Alright. Okay. So dahil dito, sinabi dito sa balita 15 hours ago na may sinabi kasi si Locaret Castro
Okay? Ito ang sabi niya. Okay. Para daw mapabilis nga yung pag-impeach, ang impeachment trial kay Inday Sara ay dapat mag-send ng sulat, letter of request etong mga senador o like si Escudero kay Bangag para nga ma-fast track mapabilis ang pag-impeach kay Inday Sara. Tanga! Abogadong pulpul. Gaga ka ba? 'Di ba? Bakit siya gaga? Mga kababayan, ang impeachment, ay wala dapat impluwensya ang presidente sa tunay na usapin. Dadali Ano yung sinulat natin dito kanina? Okay. Dapat ang presidenteng matino. Hindi siya dapat nakikialam dito sa usapin ng impeachment. Pero nakita naman natin yan nung panahon ni Noynoy, yung pag-impeach nila kay CJ Corona ay nagkaroon ng bayaran na 20 million pesos. At yan recently na ni sino yon? Dating who's that yung tumatakbo ngayon ng senador? Si Gonzales, Norberto Gonzales. Sinabi ni Norberto Gonzales na during panahon ni Noynoy nagkaroon ng bayaran ng 20 million pesos para impluwensyahan ang impeachment ni laban kay CJ Corona. At pero syempre, kung matalino at hindi lukarit si Castro, hindi niya sasabihin yan. Hindi niya sasabihin sa public na, kayo dyan sa Senate, sumulat kayo, mag-send kayo ng letter request letter kay Bangag para mapabilis ang impeachment trial kay Inday Sara. Oh my God. Nilulubog niya ang sarili niya sa kumunoy o sa kanal na mabaho pa sa kipay ni Lisa Tanas. Dahil what? Hindi dapat makialam ang presidente diyan sa impeachment na yan. By what? Dahil merong tinatawag na separation of powers. Hindi pwedeng manghimasok yan. At merong tinatawag na proseso or constitutional process sa pag-impeach sa isang impeachable officer, which is hindi naman impeachable si Inday dahil nga gawa-gawa lang nila yung mga binabato nila kay Inday Sara to damage control, to cover up sa lahat ng pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ng mga buwaka ng inang sa Wadcom, Tricom, katulad na lamang ng 5,500 control, ang program funds, ang pag-zero sa PhilHealth, at yan ngayon, dinig na dinig nyo sa Korte Suprema, na dinownload nila ang pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury para makuha nila yung pera at sasabihin nila ay binudget doon sa mga infrastructure which is funded already. Nakita nyo yon? Ito ay mga cover-up. Kaya ang motivation nila to fast track o to impeach Inday Sara para nga mawala na si Inday sa limelight ang mga Duterte at maghari ang mga demonyong kidnapper katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, ang mga magnanakaw at patuloy kayong magiging purita at patuloy kayong tatangis, iiyak na lang dahil one day ang mga anak nyo na ang mautdan ng daliri o uutdan sang ulo o magurgur ng mga sindikatong mafiyang Marcos Bangag administration na ito. Di ba? Team Kain Suka, Lucarit yan, sabi ni BCBs. Ngayon mga kababayan, kung matino itong si Lucarit Castro, which is Lucarit nga, di ba, as spokesperson ng presidente, dahil ang matinong presidente, dapat yan ay presidente ng lahat. Ibig sabihin, hindi ka dapat nagpapakita ng pagkutya mo sa ibang sektor ng lipunan, katulad na lamang nung sinabi ni Bangag na ang mga senatorial balls ni Pangulo Duterte ay parang pinabili lamang ng suka. Di ba? At nabigyan ng certificate of candidacy. Bilang isang presidente na matino ay hindi ka nagaganyan-ganyan. Well, yun yung strategy nila. To destroy others para masabihin na sila ay wala daw bahid ng korupsyon o pagnanakaw ang kanya mga Senate slate. Niwala ba kayo doon? Yan po, yung buwaka ng inang Dodong Pacquiao na yan, tignan mo na lang, kinain yung suka niya.
Si Tolentino, lahat halos ng mga nandoon. Anyway, mga kababayan, lumabas ang pagiging hangag, ang pagiging bangag ni ang pagiging lokaret ni Castro dahil dakdak siya ng dakdak na hindi niya ginagamit yung kanyang utak. Ang ginagamit niya yung bunganga niya na hindi nagja-jive, hindi nagko-coordinate sa batas, hindi nagko-coordinate sa moral obligation niya sa taong bayan, na hindi siya dapat magagaganon, na hindi nga niya nakakausap ng diretso ang presidente. Dahil mismo tama ka kay drama and movies na ang promotor o pasimuno ng fake news and trust walang iba kundi si Marcos Jr. Si Lisa Tanas. Yang mga inayupak na yan, Tricom, Quadcom na yan, bakit kamo? Hanggang ngayon, ang ating nakakaawa na policeman na si Colonel Grijaldo, nakadetine pa sa Station 6. Nasaan ang hustisya? Nasaan yung mga kabaro mong police, Colonel Grijaldo, na tahimik ngayon? Na ikinulong yan si Colonel Grijaldo. Nagsasuffer ang kanyang pamilya dahil lamang siya ay nanindigan at sinabi niya na siya ay ginamitan ng impluwensya, ng pang-abuso, na kapangyarihan ni Abante Dila at ni Fernandez para impluwensyahan ang kanyang statement, para sabihin at aminin na ang Duterte, panahon ni Duterte ay mayroong reward system. So dahil nagsabi itong si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ayun hanggang ngayon kulong. Ngayon, freedom niya yon ng kanyang expression, ng kanyang personal knowledge na yes, kasi nakita niyo naman sa video, di ba? Na kinausap ni Abante at ni Fernandez na buha ka ng inang hubadero na yan, ng inayupak na yan. Recently, dyan sa campaign niya dyan sa lugar niya, may namatay na matanda. Tapos, news blackout. Ayan, ang dami eh. Ang dami. Sa araw, yung bunga nga ko kulang eh, sa 1 oras o 2 oras. Kung isa-isay natin ang kabutahan ng mga hinayupak na yan. May namatay na matanda, pumila-pila doon sa kanilang mga ayu-ayuda, na kawawa naman yung senior citizen, di ba? News blackout. Sino ang tunay na fake news? Tapos the nerve, yung putang inang niyang hayop na yan. Buha ka ng inang Dan Fernandez. Tapos ngayon, kayo ang mag-investigate kayo dyan sa ano na yan, sa para in aid of Jotang Ginimis na legislation para sa fake news. Ikayo mismo, dinadamage control nyo, kinokontrol nyo yung mga tamang impormasyon. By the way, pinatawag ako ng sa opisina ni Robin Padilla, na kung saan pinadalhan tayo pala ng invitation, pero later on kinancel nila. Ito, magandang pag-usapan. Okay, ngayon, ito. Pinadalan ako ng letter ng Congress. Ito, Committee on Public Information and Mass Media, February 27, ito pakita ko sa inyo. Ayan. Pinadala nila ako ng, ayan, Marlica Boljaquera, Senate. Pinapapunta tayo dito. Ang sabi dito, Dear Miss Beautiful, dapat lagay niya. This Miss Alindogan, the Committee on Public Information and Mass Media, chaired by Senator Robin Padilla, would like to invite you as a resource person to the second public hearing on proposed Senate Resolution number 191, resolution calling for the adoption of an interagency approach in the formulation of policies against the proliferation and spread of false information or fake news, and directing the same Committee on Public Information and Mass Media to conduct an inquiry. The last time na nag-conduct sila ng inquiry is 2022. Ngayon lang nasundan. I don't know kung anong pumasok sa isipan ni Robin Padilla, kung ano agenda niya. I hope maganda yung agenda niya dito. Pero anyway, ito. Sabi dito, in aid of legislation with the end view of proposing amendment to Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, and other pertinent laws by Senator Padilla. It will be on Monday, March 3, 2025. March 3 dapat. Pero, ito yung kasabay na nag-issue ang Korte Suprema. Okay? Nag-issue ang Korte Suprema sa Tricom, sa Wadcom, na mga hayop na yan, na magpaliwanag sila dito sa Korte kung bakit nila ginigipit ang mga vloggers, 37 vloggers, including me. Bakit do 30 vloggers ang pinatawag nila dyan sa mababang, dyan sa House of Representatives. So, ito yung kasabay. Then, mga kababayan, like few minutes ago lang, sabi dito,
Dear Sir, Madam, please be advised that the scheduled public hearing of the Committee on Public Information and Mass Media on Monday, March 2025, 1:30 p.m. at the Senator Rector Room on PSR 191 for the operation of spread or false information or fake news has been canceled. Has been canceled. Wala nakasabi na, just kung magkaroon ba ng rescheduling or whatever. Baka ito yung reason. But anyway, alam ko nakikinig ka, I'm not here para boljakin si Robin Padilla. I would love to go. Papayagan niyo mo lang ako na mag-Zoom. Maririnig niyo kung anong gusto niyong marinig. I will respect all of you. Pero never ever ko kayong tatawagang your honor. Kasi wala naman kayong mga honor. Okay? But, hindi ako magmumura. Mabait ako. Diba? Bigyan nyo ako ng chance pag itinuloy nyo yan. Kahit sa Wadcom, kahit saan. Sa Zoom. Okay? Kasi tatanungin ko kayo mga baka ng ina ninyo, which particular post ang pinost ko na fake news. Okay? Dahil talagang makikita you know what? Kag yang matuloy itong hearing mo, Senator Robin Padilla, give me a chance to speak via Zoom. Then you will hear kung anong gusto mong marinig. Music to your ears, lahat kayo na mga Filipino. Di ba? Kasi, huwag kayong mag-invite dyan para lang mag-contempt ng mga Duterte supporters. At siguro, di ba gagawin ni Robin Padilla yan dahil kilala naman natin na kaalyado siya ng Pangulong Duterte. So yan. So ngayon, ito yung mga nangyayari sa ating bayan. Recently, nagkaroon ng direktiba 3 days ago, kapapasok lang, kaupo lang nitong Vince Dizon na ito, dyan sa DOTR, nagkaroon ng mass termination o mass resignation doon sa 400 people o 400 engineers, undersecretaries, and everything para daw magawa niya yung mandato niya. As a leader, hindi mo kailangan magtanggal o manawagan ng mass termination o mass resignation. Kasi kung matino kang leader, ikaw mismo ay magiging good example whether kapapasok mo lang dyan, which is kakaaso mo lang, ipakita mo na leader ka. So, ibubuuhin mo. Diba? Ang isang organization ng malinis at maayos para sa ikaunlad ng bayan. But that's not gonna happen. Kasi kung meron dapat mag-resign, Vince Dizon, yung amo mong julol, na si Marcos Jr. na adik, hindi yung mga engineers dyan na 400, imagine niyo. Then recently, nagbigay ng statement itong si J. Ruiz dyan sa Presidential Communications naman na mass termination din o mass resignation. Well, I called it mass termination. Pinapaganda lang nila mass resignation. Para kunyari, legal, makatao and everything. Di ba? Nakita nyo yung flow ng gobyerno ni Bangag only sa Bangag administration. Walang nagtatagal na presidential communication officers diyan sa PCO, katulad na lamang ni Cesar Chavez na sukang-suka kaya nag-resign yung gago na yan dahil nga siya ang sinisisi ni Bangag. At yung Castro na yan, hindi rin yan magtatagal. Kasi kapag nilulubog niya lalo ang Bangag, tatanggalin din yan. Ganon kahayop ang gobyerno ni Bangag Jr. Kapag tapos ka na nilang gagamitin, basahan ka na sa kanila o pwede ka nilang gurgurin. By the way, mabalik ko lang. Kasi I talk about gurgur. You talk about Pangulong Duterte na pinapakasuhan ng Bangag administration yung kanyang mga joke na gugurgurin itong 15 na to. Pero ikaw, Tore, kayong mga hangal kayo, you did not bother to file a case o to investigate ang nagurgur na PSG dahil nakita si Lisa Tanas na bumubuka-buka ka, na nakipagkangkanga, nag-itot-itot ang bigatla habang siya ay adik na adik. Hangal na hangal. O, nasa cloud 9 ang gaga. Diba? Bakit hindi mo paimbestigahan, Tori, sino ang pinagurgor ni Lisa Tanas o sinong nagurgor na PSG na inuutusan niya ang iba dyan, mga bagman na PSG,
At ang ibang PSG ay nahuhuli sila sa kanilang pulboronic session, bukakang session, kaya ginugurgur o kunwari nagurgur o nagpagurgur sa kanilang sarili. Bakit yan ang hindi mo pa imbestigahan? Toring hangal. Bakit hindi mo pa imbestigahan ang kidnapping ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. sa dalawang bata sa Turkey na anak ni Francis Lloyd Tichua? Na illegal business partner ayon kay Sheena, pangalanan ko na kasi interview natin parating na. Illegal business with yung kanyang ex-partner with Lisa Tanas, the reason why nakakuha ng protection. Okay? Si Sheena sa Belgium. Now, you know na. Wala na siya sa Turkey ngayon. Napunta ako na sa Belgium. At alam naman nila Lisa Tanas na sa Belgium yung si distressed mother. Kaya nga pinapahanting nila yung fighter. You know? I'm not saying na ayoko sabing kawawa si Sheena kasi she's a fighter. She's beautiful soul and a fighter. Like you guys. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan, Tore, ang lahat ng kidnapping case ni Lisa Marcos? At bakit hindi mo pa imbestigahan baka nang inaka itong kidnapping ngayon sa batang 14 years old? Bakit ngayon cover up kayong mga hayop kayo na wala na sa media? Kayo naman mga media, mga bayaran, bakit wala kayong follow up? Bakit hindi nyo hikotarin? Mag-insist kayo na saan ang hot pursuit na sinasabi ni John Vic Remulla ng DILG na nagkaroon noong February 25. Ayan si Remulla, may pangarap yan maging presidente. Yung gunggong na yan. Tomorrow, I'll talk about the Sabongeros. May bago kasi ngayong balita. You know, yung tungkol sa bail. But I'll talk about that later. Hindi ko pa nababasa yung ibang mga detalyado. Okay, detalye. What else? Ano pa ang mga pinagsasabi natin dito? Okay. Ngayon, itong si Lucaret Castro, sinasabi niya doon sa kanyang mga pronouncement na bakit daw si Inday Sara ay hindi nagsalita laban sa kanyang ama noong panahon ni Pangulo Duterte ay si Pangulo Duterte ay napangalan ng most corrupt. Hangal ka, buang ka Castro. Most corrupt? Napatunayan ninyo na ang mga Duterte ay most corrupt? Nasaan ang ninakaw niya? Ang amo mo, Lucaret Castro, inilagay sa Guinness Book World of Record. At pumunta ka sa pahayagan at may kaso pa sa Amerika, magnanakaw si Marcos Jr. Huwag niyong baliktarin ang pagnanakaw ni Bangag at ng pamilya niya. Huwag niyong ipasa sa mga Duterte. May bahay ba si Duterte sa Forbes Park? May bahay ba si Duterte sa kung saang mga ibang bansa? Yeah? May maipakita ba kayong ninakaw ni PRRD? Kayo ang fake news, mga buwaka ng Genemis kayo. Nasaan ang ninakaw ni PRRD na sinasabi mong most corrupt, Lucaret Castro? Nasaan? Magpakita ka, hindi puro laway lang na mapanghi. Yung mukha mo, Castro, kasing panghi ng bunganga mo. Kapag-anak mo ba si NPA Franz Castro? Asyano di, yan, hinahunting. Lahat naman kami hinahunting, hindi lang si distressed mother. Kaya nga nung nag-usap kami, pareho kami ng kapalaran. Hinahunting kami ng mga gago. Pero sa ibang bansa kasi, hindi basta-basta makapenetrate ang mga demonyo katulad ni Lisa makapag-gurgur ng tao. Mahirapan din sila kahit nag-hire sila ng assassins. Hindi naman basta-basta ang Amerika dito na nababayaran o ang Belgium na areglohin na lang natin na bigyan ka ng 50 million. Huwag yun ang pag-usapan. Not here at not in Belgium. Di ba? Gago ka, Castro. Ha? Ang tawag sa kanya dapat Lucaret Castro. Paano mo pagtitiwalaan yung attorney na yan? Attorney no case. Nagki-clickbaiting sa kanyang YouTube para kumita ng pera. Kung abogado ka, hindi mo kailangan mag-clickbaiting. Vic Rodriguez. Ano yung clickbait niya kay Attorney Vic Rodriguez? Nasaan yung phone ko? Nawala. Ito. Nag-clickbaiting siya. Nakita ko kay Pam. Third floor studio. Kumusta kayo? Na-miss ko na kayo. Mga hitad. Okay? Number 56 sa Balota. Attorney Vic Rodriguez and magagawa tayo ng mga campaign natin. Pambansang Dalaga. Tingnan ko lang. Pinosyo ni Pambansang Dalaga.
ng Pilipinas. Okay. Para a few days ago yata yon. Okay. Katulad nito, paano mo pagtitiwalaan itong si Locaret Castro sa kanyang mga clickbaiting? Ayan clickbaiting niya. Nako, naka-views. Attorney Vic Rodriguez, nilaglag na si VP Sara.